Hello. At yun na nga, bumabagyo na. Pero nasa bahay ako at biglang may nag-chat sa akin si Madam. Ako, sirado yung tattoo niya, kasalukuyan daw yung session nila ngayon at pinauwi niya na yung kanyang artist kasi nga hindi niya nagustuhan yung kinalabasan ng lining pa lang ng tattoo. Kaya nag-message sa akin na ako na daw magtuloy ng tattoo niya. Ako naman, ayoko sanang pakialaman yung ginagawa ng artist, pero since hindi na sila yata naging okay at pinauwi na niya at mukhang urgent na si ma'am na kailangan niya maituloy ito at maayos kasi doon naiiyak na siya sa kinalabasan ng tattoo niya. So wala na akong nagawa. Respeto na lang at shout out dun sa artist na gumawa nito sa simula. Pero for me, okay naman at since simula pa lang is, alam mo yon, hindi na pinatuloy ni ma'am kung hindi niya nagustuhan yung kinalalabasan ng tattoo niya. Kasi kung kita nyo naman sa una, medyo hindi talaga okay kahit saan mo tignan yung pagkakalinya ng tattoo. Kaya okay din na decision ng client na wag na ipatuloy kung ganun yung mangyayari. Ganun lang din yung kakalabasan. So hindi ko kilala yung artist na gumawa. Hindi ko na rin tinanong kung sino kasi respeto na lang din. Hindi para manira o manunot ng client ng may client. So decision naman ng client yan na wag niya ipatuloy at ipatuloy niya sa ibang artist. So ayun, medyo nahirapan din akong pag-isipan anong gagawin kasi nga talagang yung linya kasi is foundation ng bawat tattoo eh. Kung ano yung lining, yun talaga yung kalalabasan ng shape nung tattoo. Pero since medyo konti pa lang yung line, kaya nagawan natin ng paraan. Medyo prinihan na natin yung iba dyan, tapos inayos natin ng konti yung shape ng dragon na tattoo niya kasi nga wala na dun sa eksaktong stencil. Kasi medyo stretch din yung kanyang pagkaka-stencil compare dun sa reference. Kaya kahit paano nagawan natin ng konting paraan na maayos konti yung tattoo. At ayan na, nagre-red na ako dyan kasi yan yung last part. Tiniis ni ma'am dyan yung sakit kasi nga mas masakit na yan eh. Kasi nalinyahan ka, din nakapagpahinga ng mga ilang oras, tapos bumiyahe pa papuntang shop kasi nga home service siya dun sa una niyang artist. Kaya yun, medyo nasasaktan na talaga siya dyan. Pero tiniis niya para lang maayos yung tattoo niya kasi ayaw daw niyang umuwi nang hindi naaayos yung tattoo niya kasi masama loob niya, bad trip na siya, naiiyak na siya. So ayun, kahit paano nakayanan naman ni Madam, kaya yan, medyo umiyak-iyak na siya dyan. So sa mga ganitong sitwasyon, no, walang problema, kahit sa ako yung gumawa at ayusin ng iba, walang problema kasi desisyon ng kliyente yan kung satisfied siya o hindi dun sa kinalalabasan ng tattoo. Kung gusto ipaayos, kung gusto ipatuloy sa iba, walang problema yan. So respeto sa kapwa artist, shoutout sa'yo kung sino ka man. At sa'yo Madam, sana na ayos ko yung tattoo mo at na bigay ko yung hustisya dun sa gusto mong mangyari sa tattoo mo. At ayan na po yung final result natin. Na kanyang hip, hanggang tiyan nga to eh. Hip, tiyan, hanggang thigh, hanggang sa tuhod yung tattoo. Malaki talaga yung tattoo. So alam ko 6 hours kami dyan nagtattoo, 6 to 8 hours. So ayan tayo po yung final result natin. Ayan. Okay, kahit papano, naayos natin yung mga ibang lines. Pero may mga lines yan kung i-close up mo na hindi na talaga nagawa ng paraan. Like yung balbas ng bigote ng dragon na hindi talaga manipis yan sa reference pero makapal kasi yung pagkakagawa sa kanya. Wala na tayong magagawa dyan. Pero kahit papano, titignan mo siya ng as a whole is okay naman yung kinalabasan for me as an artist. So, dito sa last part ng video, nandito yung before at nandito din yung after. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!